ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Hindi yan ang hinihingi ng tao. Ang hinihingi ng tao ay managot. Yun naman pala. Kasi yun ang inaantay ko sa speech niya eh. I have assumed that the speakership of the House of Representatives, and I assure the Filipino people that this perceived na magnanakaw sa gobyerno ay mapaparusahan. Iharap po namin sila sa Ethics Committee, ipagharap po namin sila sa Ombudsman. Ganon ang inaantay ng tao. Hindi Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ano ko po, meron hong balita. Meron hong paggalilinaw na itong gaganaping 21, yung rally. Yung gaganaping malawakang protesta, hindi ho aaten yung mga Duterte o yung ibang mga Duterte. Kasi ho, may bali-balita na ito daw ay inorganisa ng mga Makabayan Black. Alam nyo naman kung ano yung mga yan. So baka, meron silang pinaplano at meron hong kapopost lang. Post ni Miss Cathy Binag. Magbasa ho kayo, pumunta kayo sa kanyang sa pahina. Meron ho siyang post na ay papakita ko sa inyo mamaya, kaya maging mapagmatsyag kayo kasi ito lumalabas na ho itong mga mensahe. Totoo man o to hindi, itong mensahe na ito ay maghanda at huwag nating hayaang maulit ang ginawa ng kanyang ama sa ating bansa. Hindi pa nila nasusoli ang kanilang mga tutut na pera ng bayan. Alam nyo na kung ano yung tutut. Baka madali tayo dito ni Whitey. Nakalagay dito, yung mga kamag-anak ko, mga military at mga pulis ay naka-red alert. Red alert daw sila. Papakita ko na nga sa inyo para maganda. Para maging malinaw at malinaw, mabasa nyo rin. Ang sabi rito, ayan kay Miss Cathy Binag. Tsaka ngayon bumabaha ng ayuda ngayon. Kahit saang mga lungsod, Mapamanila man, probinsya, merong mga ayudang lumalabas. Ito, basahin nyo Totoo man o hindi, mensahe ito ay maghanda at huwag nating hayaang maulit ang ginawa. Yung mga kamag-anak ko military and police, ang mga police, ay naka-red alert daw sila dahil may utos daw sa kanila na by September 22 hanggang 24 ay merong alam nyo na yan law. Na sir, kaya sana maunahan sila ng taong bayan. Ibig sabihin, ayaw talaga nilang bumaba sa mga pwesto nila. Just let you know, parang from 21 daw yata start nila. Kapag nakakita nilang tagilid sila, din biglang magmamar. Low. Sino nag-post niyan? Si Miss Cathy Binag. Kaya, maging mapagmatsyag, maging alerto, dahil hindi ho biro ito. Baka mamaya nga, yung ino-organisa nila yan na mga yan, isang patibong lang. Paano mo nasabi, Kuya Goods? Ito, manood. Tama ba kayo, sir? Rally. Okay, sa 21 kasi, ipa-finalize namin, Hindi pa namin pina-finalize, pero ang nakikita naming sentimento ng grupo namin ay maaaring hindi kami sasama doon. Bakit? Ayun ay, andun yung mga Bayan Black, mga komunista yun Meron silang grupo doon sa EDSA at saka dito, sa Luneta. Ang mga bata tinuturuan na magsamag ng mask, magdala ng bato sa bag. Ibig sabihin, handa silang magkaroon ng sakitan, ng violence. Ayaw namin yun. Kaya kanina, 3 araw, yung aming protesta doon sa batasan, wala kaming permit.
Pero binayagan kami 3 araw, 3 gabi doon. Dahil kami ay people sinisip, mapayapa. Sir, ngayon po, Kinakausap namin, nagpapaalam kami sa pulis kung pwede yung gawin ganito. Kanina nung umalis kami doon, pinagkakamayan namin sila. Pinagpasalamat kami sa kanila. Walang gumagawa ng gano'n, mga sir, nagmamahal. linawin lang namin, sir. Hanggang kailan kayo mag-stay po dito, sir? Basta tatapusin namin to. Okay, sir. Okay? Papantayan nyo. So, narinig nyo. Ayan yung kahapon nating vlog, o yung content nating kahapon yan, na nagpasalamat itong si General Pokis sa mga kapulisan. Ngayon, ang siste, mahirap kasi merong ang naghahikayat na magdala ng mask, nakaitim. Baka nga gumawa ng hindi maganda, dire-diretso na yan. Yung alarma na yan, huwag niyong baliwalain. Kung gusto niyo, mamili na kayo. Baka mamaya nga, magdeklara nga yan, sigurado na yan, dire-diretso. Kaso nga lang, maraming halma, maraming papalag. Di ba? Kagaya nung nangyari noon. Ay nanawagan na nga rin si Hunasan, di ba? Anong gagawin nyo dyan? Maglalaro lang ba kayo dyan? Sa tingin nyo pero ipasok natin ito. Matapos tumalilis, bakit nag-resign? Bakit bigla kang nag-resign? Anong meron? Dahil ba nasukol na matapos iturong suspect sa budget insertion? Cabral, pinasususpena na ng Senador Marcoleta. Tama lang. Koy na nga ba ang isa sa mga tila punot dulo ng skandalo at pagkawala ng bilyones na pondo? Nako. Tuloy ang ipinagsabina ng Senate Blue Ribbon Committee ang former DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral matapos hindi sumipot sa ika-4 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon patungkol sa maanumalyang flood control scandal. Sa nasabing pagdinig kahapon, sinabi mismo ni Rodante Morcoleta na hindi dapat makatakas sa masusing investigasyon ng Senate Blue Ribbon ang dating Undersecretary ng DPWH. Ayon mismo sa kanya, tila ito kasi ang makapagtuturo kung ano raw ba talaga ang kinalaman ng mga dating opisyales ng ahensya maging ng mga kongresista at mga di umano'y senador na isinasangkot sa maanumalyang pagkawala ng pondo sa flood control. Ayon mismo kay Senator Rodante Morcoleta, nais niyang makita sa susunod na hearing si Cabral dahil tila may mga ebidensya itong magtuturo na may kinalaman ito sa lahat ng anomalyang nangyayari sa pondo patungkol sa flood control. Kung wala kang kasalanan, bakit hindi ka umaatin? Kung wala kang kasalanan, bakit kailangan mo pa magtago? Humarap ka. At sagutin mo yung sinasabi at pinaparatang o inaakusa sa iyo. Kung malinis ang konsensya mo, Miss Cabral, bakit? Di ba? Why not? Pag, pagtanggol mo yung sarili mo naman. Yan ang problema dahil ba booking? Ilan na nag-resign? Na-booking, nag-resign, na-booking, nag-resign. Anak ng tipakalong, puro gano'n na lang. Yung isa, nag-resign. Si Balulong. Bakit hindi pinatawag? At imbestigahan doon. Ganun na lang. Pag-resign, tatalikod, aalis. Hindi naman pwede yun. Dito, meron nasusukol. Merong gustong ilabas ang pangalan. Bakit tinatago nyo? Paharapin nyo, pasagutin nyo, at alamin nyo kung ano yung katotohanan. Sino-sino pa ang mga sangkot. Ganun na lang ba, Pilipinas? Bangon, bangon! Nakatunganga na lang. Eto nga, sa 21. Ganito lang ipapaliwanag. Pinaliwanag naman ng iba, di ba? Kasi nga naman, kung magkagulo, baka isisi sa mga Duterte. Medyo merong pagkakahawi ka pagtutugma. Ang alin? Gagawa sila ng gagawa sila ng rally. Nangihikayat, magdala ng mas. Para saan yung mas? Hindi naman pwedeng kainin niya pag nagugutom ka. Ibig sabihin, yung mas na yan, meron silang paggagamitan dyan. Ayaw naman ng mga Duterte niyan. So, gusto nilang panagutin yung mga Dorobo. Kaso nga lang, siyempre, galit yung taong bayan para magmamas. Ngayon, naka-alerto ang mga red alert.
Pwede anumang oras, pwede sila magdeklara. Kaso siyempre merong papalag. Hindi naman pwede ganun lang. Diba? Gusto nyo, kayo mamuno, kayo mamuno. Hindi naman pwede. Ano gagawin nyo? Repeat the history? Lalaban yan. Hindi pwede nakatunga lang yan. Kung ginawa nyo at nagdeklara kayo, naku, baka mamaya, Hawaii na naman ang abutin. Oo, tsaka ganito lang yan. Marami ho ang nakatingin. United Nation. Hindi kayo pwedeng ganun-ganun lang. Andyan ang United Nation, tututukan kayo niyan. Halimbawa. At saka ang prioridad, taong bayan. Hindi isang tao, hindi dalawang tao. Huwag niyong gagawin yan. Mahirap yan. Oo, totoo yan, mahirap yan. Wala kayong maitatago sa mga Pilipino. Wala kayo. Hindi kayo pwede tumakas. Huwag niyo sobrang galitin ang mga taong bayan. Paghingi ng depensa ni Boji. Naku, bakit humingi ka ng depensa? Ikaw ba may kasalanan? Kung wala kang kasalanan, huwag dumipensa, humingi ng depensa. Ano ito? Kuya Jason paliwanag mo sa amin, ano ba yan? Humihingi ng pasensya o depensa ni Bojing bilang House Speaker. Ano daw? Paghingi ng dispensa ni Boji bilang House Speaker? Hindi ko magets. Ito na lang. Pasok. Hindi ka ng dispensa. Alam mo, hindi yan ang hinihingi ng tao. Ang hinihingi ng tao ay managot. Yun naman pala. Kasi yun ang inaantay ko sa speech niya eh. I have assumed the speakership of the House of Representatives, and I assure the Filipino people that this perceived na magnanakaw sa gobyerno ay mapaparusahan. Iharap po namin sila sa Ethics Committee, ipagharap po namin sila sa Ombudsman. Ganon ang inaantay ng tao. Hindi yung unawain niyo po kami, may pagkukulang kami. Wala kayong pagkukulang, sumobra nga kayo eh. Yan ang totoo. Ang House of Representatives hindi nagkulang. Sumobra kayo sa pagnanakaw. Yan ang inaantay ng tao. Kaya pag sinabi mong humingi ka ng dispensa, dahil sa meron kaming pagkakamali, ay pagkukulang, gagawin namin para maibalik yung tiwala. Anong klase? Anong gagawin mo? Wala ka namang tangible na sinabi na gagawin mo or steps that you will, anong pangalan nito, that you will do. Di ba? Opo, Sir Kasi Jay. kung nga sinabi niya, ganito po, I have accepted the challenge. Bukas na bukas, hihilingin ko sa Senado na magkaroon kami ng joint investigation doon sa pambabalaura sa 2025 budget. Alam mo, sasaludo ako sa kanya kung ginawa niya yan. Hindi niya ginawa eh. Yun lang. Di ba? In other words, they have no concrete action to undertake para maibalik yung tiwala ng tao dyan sa Crocodile Farm, sa House of Representatives. Sir Jay, may buntag sa MJ po ito. Tama, paras kayo ng comment ni Congressman Pulong Duterte. Sabi niya, cover-up move lang itong hakbang na pagpapalit ng lider sa mababang kapulungan ng Kongreso. Anong tingin mo, madagdag mo dyan, Sir Jay? Kasi nga, Boji, unang-una si Boji, ikaw, kabisado mo ang Kongreso, matagal ka riyan na MJ. Si Boji kahit kailan, hindi naman, although Deputy Speaker siya, pero hindi lumulutang ang pangalan niya. Di ba? Ang mga lumutang na pangalan, si Frasco, si Benitez, si Tiangco. Si Tiangco may delikadesa, ayaw niya eh. Sabi nga niya, ialisin niyo na ako riyan. Ang daming magagaling na lalaki riyan na may kredibilidad. Bakit hindi sila ang pinili? Tama. Kasi hindi sila kaalyado ni Marcos. Yun. Sino lang ang bukod sa Romualdez, sino pa ang pwede nilang kunin? Hindi sila pwedeng kumuha ng Marcos dahil masyadong halata. Hindi pwede si Sandro, hindi pwede si Barba, hindi rin pwede si, ang pwede lang, malihis nilang konti, pero si Lucanja pa rin at taal na kaibigan ng mga Marcos from way back ay ang pamilya D. Pero tingnan mo naman ang background ni D. Ang buong Isabela, mayor ng Itiagi, mayor ng Kawayan, puro D. Vice Governor, board member, D. Anong tawag nito? Dinastiya rin eh. At saka, kaibigan ni Bonget, no? So, anong moral ascendancy ang titingnan ng tao? Hindi kaya ba sumungay ni Boji kay Marcos? Hindi niya kaya. So, anong tawag nito? Walang maniniwala
na Pilipinong nag-aalaban damdamin para sa bayan ang maniniwala na si Congressman Bogie D ng Isabela ay ang tamang solusyon sa nawawalang respeto ng tao sa Tama. House of Representatives. Tama. Pero Sir Jay, sa pag-upo niya kahapon, first time mo marinig no sa isang for a while no na may pag-amin ng pagkukulang ang isang congressman at bagong upo pa siya na na Speaker of the House. Sinabi niya na may pagkukulang ang Kamara tapos humingi siya ng second chance sa mga Pilipino. Pagbigyan nawa daw sila para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa mababang kapulungan ng Kongreso kasi pag na-mention mo po ang pangalang congressman dagli ang pumapasok sa isipan ng mga Pilipino ay buhaya. Sir Jay. Correct. Kaya nga sabi ko nga kanina, crocodile out, alligator in eh. O, di ba? Kasi, ano pangalan nito? Humingi ka ng dispensa. Alam mo, hindi yan ang hinihingi ng tao. Ang hinihingi ng tao ay managot. Kasi yun ang inaantay ko sa speech niya eh. I have assumed that the speakership of the House of Representatives and I assure the Filipino people that this perceived na magnanakaw sa gobyerno ay mapaparusahan. Iharap po namin sila sa Ethics Committee, ipagharap po namin sila ng sakdal sa Ombudsman. Ganon ang inaantay ng tao. Hindi Tama. unawain niyo po kami, may pagkukulang kami. Wala kayong pagkukulang, sumobra na kayo eh. Yan ang totoo. Ang House of Representatives hindi nagkulang. Sumobra kayo sa pagnanakaw. Yun. Yan ang inaantay ng tao. Kaya pag sinabi mong humingi ka ng dispensa dahil sa meron kaming pagkakamali ay pagkukulang gagawin namin para maibalik yung tiwala. Anong gagawin mo? Wala ka namang tangible na sinabi na gagawin mo or steps. Ayan mga kasamahan, narinig nyo. Tama lahat ng mga binanggit nito ni Kuya Jason sa. Ngayon, meron lang akong ibibigay sa inyong slide. Nagsisimula na ho itong mga estudyante. Saan ba ito? Mga estudyante ng UP Los Baños nagsasagawa na ng university-wide protest kontra korupsyon. Nako po, ito na sinasabi natin. Kaliwat kanan na ho. Biyernes na kasi. Pero sabi ko nga sa inyo, titimbangin nyo. Hindi porkit magkakaroon ng ganyan. Oo, kasi nga merong mga black eh. 'Di ba? Iba ang kulay, iba ang gusto ata nito. Eto, pakita nyo Pakita nyo. Pakita ko sa inyo Meron na hong pagkikilos. At meron din tayo nabalitaan ng mga mga province, no? Tawid dagat, meron na rin. Eto, tignan natin. Mga bata. Dami. Pero sabi ko nga sa inyo, dapat pag ganito, walang kulay. Kung ano yung pinaglalaban nyo, pinaglalaban natin lahat, sa korupsyon na katuon, yun lang, dun lang kayo. Pero kung bibigyan nyo na, bumagsak, pababain si Sara Duterte, walang ganun, O kailangan yung dila nyo, hindi masyadong pasmado. Oo, sino ba yung nasa likod ng mga korupsyon na yan? Sino ba namumuno niyan? Yun lang ang sisihin nyo. At yung balulong, tsaka siko, langot, at yung mga nababanggit na mga congressman, yun, pero yung, panagutin nyo yan, nagwaldas yan ng 125 million. Tigil. Ang dami yung mga paeklat-eklat, Hindi kayo aabante. Mga pasmadong dila, hindi pwede yan. Mga bata, yan sasabi ng Gen Z. Diba? Pag Gen Z ang kumilos, wag lang bibigyan ng kulay, maganda to. Kaso nga lang, merong report, merong post si Miss Cathy Binag, siyempre, gawa muna kayo ng paraan. Bili muna kayo ng maraming bigas, pagkain. Baka nga magkaroon, totoo nga sinasabi, at least, kahit papano, nauna na kayo sa mga tindahan. Yun lang hindi natin binibigyan diin to, hindi natin tinutuldukan na totoo. Siyempre, maging advanced thinker kayo. Advanced mag-isip. Pwedeng mangyari to, pwedeng hindi. Pwedeng mangyari, pwedeng oo. Ganun lang yun. Kasimple, simplehan natin. Kaya sabi ko nga kasi maganda rito sa Mars. Wala kang ibang iniisip. Mga alien dito, walang pakilamanan, walang korap.
Kabi-kabilang rally, bilang patikim na sa linggo. May balita rin din dito. Sabi ko sa inyo timbangin mabuti. Pasok. Kabi-kabilang rally na ang inilunsad ngayong araw bilang patikim sa isa sa gawang protesta sa linggo. Para sa detalye, magbabalita si Mon Gualvez live mula sa Mendiola, Maynila. Mon, kumusta ang sitwasyon at ano ang panawagan ng mga nagrarally dyan? Cheryl, katatapos lamang ng ginawang programa ng iba't ibang grupo na nagtungo at nagkilos protesta dito sa Mendiola, Maynila. Pero iisa pa rin ang kanilang pinaka-pinapanawagan. Yan ay kondinahin ang lumalala at nabibisto ngayong katiwalian sa bansa. Sa katunayan, iba't ibang gimmick na nga rin ang mga ginagawa ng mga grupo. Ang isa ay talaga nanawagan ng busina kontra korupsyon sa mga motorista. Di naman sila nabigo dahil mapasasakyan, motorsiklo at truck ay nakiisa sa ginawang pag-iingay habang dumaraan dito sa may bahagi naman ng Legarda Street. Habang yung isang grupo nagbitbit naman ng mahabang Wait lang Change the system through an equitable and just transition. Defend human rights, reclaim democracy and war and genocide. Fund the future. Climate finance now. Cancel the debt. Wealth tax now. And equalities across and within across. Maganda to. Maganda tong grupo na to. Ayos to. Pero yung mga nakasulat, panagutin si BBM, panagutin si Duterte. Ang pananagutin nyo lang, yung mga dorobo. Pero si Duterte, wag kayong masyadong patawa kayo eh. Kung sinong nasa likod ng mga pandodorobo dito, kilala nyo naman yung magpinsan at si Kulangot. Yun ang panagutin nyo. Sulat nyo dyan. Pero yung na kulay pula bilang pakikiisa raw sa global campaign na Draw the Line para sa climate justice. Para kasi sa kanila, imbis daw sana natutukan. Ano to? Build better more, pero bahang-baha ang moralita. Ayun na. Maganda yan. Pag ito sisingilin, si Bungit-ngit, maganda yan. Pero mga Duterte, sama nyo, wag ha. Wag. Tigil. Yung krisis sa kalikasan, napunta raw yung pondo ng pamahalaan pagdating sa mga maanumalyang mga flood control projects. Ang pinaka-sinasabi dito ng isa rin sa mga nanawagan at kilos protesta na si Calio de Guzman ng Partido Lakas ng Masa, hindi raw sapat na makulong lamang yung mga sangkot sa korupsyon. Para kasi sa kanya, dapat daw tutukan yung pinakaugat ng sistema. Yan ay tigilan na raw at mahinto na yung sinasabing ang political dynasty na siyang napagmumulan daw ng pagnanakaw at katiwalian nga ng bansa. Actually, tumagal ng ilang oras din yung ginawang programa dito sa Mendiola, Maynila ng mga nagkilos protesta na nagsama-sama na may mga grupo ng kababaihan, kabataan at manggagawa at yung para nga rin sa kalikasan, Cheryl. So, nariyan pa rin ba sila? Magpapatuloy pa ba or tapos na ang kanilang rally? Yung kaninang umaga natapos na, sayang, kakaalis lamang nila ngayon dito sa Mendiola, Maynila, pero magkakaroon pa yan ng afternoon at night shift na mga rally, dito, hindi lang dito sa Mendiola, kundi yung iba naman na mga makikilos protesta, meron sa may Quezon City, meron din sa may Taft Avenue, na iba't ibang grupo pa ito ng mga kumbaga napuno na rin sa nangyayaring katiwalian nga raw sa pamahalaan, Cheryl. Mon, may impormasyon ka na ba kung ano ang mga plano sa linggo? Lahat sila na nagsasabi na nagsasagawa ng kilos protesta dito, Cheryl, puro binabanggit nila na patikim lang daw ito sa mas malawakang rally o kilos protesta na mangyayari sa Luneta this coming Sunday. At lahat din daw sila, yung iba't ibang grupo na nakakasama at nakakausap natin sa bawat kilos protesta ang ginagawa nila, talagang sinasabing dadalo rin at nananawagan ng kanilang mga miyembro at iba pa mga nais sumali sa kanilang kilos protesta na makiisa sa mangyayaring araw rally this coming Sunday. Kaya naman, yung nakikita natin mga bilang ng mga rallyista, posible daw mas dumami pa sa darating na linggo, Cheryl. Okay malinaw. Wala tayong nakitang placard na nababanggit si BP Sara. Ang nandito, mga kurakot panagutin. Yun, all goods yan. Pero yung mga nasasabi na black, isasama ang pangalan ni BP Sara, magtigil kayo. Dami yung mga... dito tayo kaya Manong Chabit. Ano kaya meron, Manong? Meron din ibinubulgar ito si Manong Chabit. Meron din siyang ex-Ilocos Sur Governor Chabit Singson hold press conference on government flood control anomalies. Meron din pala. Naku, sino kaya ang doon? Baka si Bekla. Pasok. Natin sa Region 1, Ilocos Norte.
Dahil si Presidente nagsabi, Nako. may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte, anong year ito? Panahon na ni President BBM, Nako. 10 billion. At ito kaya pinag-uusapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Nako. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Nako. Paano nila hindi alam ito? Eh, probinsya niya ito. Nako, yan. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, si Dave Singson, matino po yun. Kaya nagigiwas, at saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayong lumayo. Dahil yung map, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Eh, sila ang contractor nila eh. Ba't pala, imbestigahan nyo na muna yun. Nandun na lahat ng kalukuhan. Binuking na So, kung bungit. natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap. Nako. May mensahe ha. Ikachabit. May mensahe na. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Tama. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo.
Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Okay, okay dito naman kay Governor Chavit, parang okay sa kanya. Sumama yung mga kabataan. Kaso nga lang, siyempre, doon sa isang nagsalita, baka kasi may manggulo eh. Pwedeng mangyari, pag may nanggulo, babasilo, ayan na. Mahirapan na. Pero, siyempre, sabi ko nga sa inyo, lalaban ng Pilipino. Hindi yan papayag na ganun-ganun na lang. Sila ang mamamayani na naman, hindi papayag. Kaya ito si Manong Chavit, alam nyo naman ang kanyang stand, at tulong-tulong na yung mga ibang magaling na leader. Ano ba ang sisigaw niyan? Malalaman natin yan sa September 21. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli pakilaging share. Bye-bye!